Kamusta po? Ako po si Leo at nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Okay, magandang araw po at magandang balita ngayong araw na ito. Sabado po, June 27 at yung PRC po ay naglabas ng suspension order laban kay Lorraine Badoy. Okay, kilala niyo po itong tao na 'to. Ito ay isang serial red tagger noong panahon ni Duterte. At after matapos yung administrasyong Duterte, ay sige pa rin yung kanyang pagiging red tagger. So yung mga tina-target niyang mga tao ay kalaban ng mga Duterte at ng Marcos noong panahon na yun. Okay? So bago tayo pumunta dito sa balita galing sa Daily Inquirer.net, check natin kung sino po 'tong si Lorraine Badoy. Okay? So very quick po. So ayon dito sa Google, 'pag sinearch niyo, ay isa po siyang doktor at government official at isang political figure. Okay? At well-known po siya bilang spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict of the Philippines mula noong 2020 to 2022. At definitely kung alam niyo po yung mga balita, napakaraming pong ginawang kabulustugan itong si Lorraine sa pagre-red tag sa mga taong tumutiligsa sa kanyang poon na si Rodrigo Duterte. Pero balik muna tayo sa pag-suspend sa kanya at later on ipapakita ko sa inyo guys yung mga iba pang ah, cases na pagre-regtad niya. Alright, let's read this first. So ayon sa Inquirer, PRC suspends Badoy as doctor for red tagging health workers. Actually, tatandaan ko nung panahon nila, yung nire-regtad yun na mga Makabayan Black, yung ano pa, yung basta mga kalaban ng mga Duterte. So punta tayo sa baba at ayon dito sa PRC or yung Professional Regulations Commission, Board of Medicine, sinuspende po yung kanyang lisensya and the former Insurgent Task Force spokesperson for medical practice sa 6 months po. So sinuspend siya for 6 months. This is connection with her public statements linking health workers to the Communist Party of the Philippines, New People's Army Democratic Front or CPP, NPA, NDF. Okay, ito yung yung kanyang document galing sa PRC at punta tayo sa baba. So ayon sa Movement Against Disinformation or MAD, President Tony Lavinia, Counsel for the complaints confirmed that to the inquiry that the group received on Friday the board's resolution dated May 8. Okay, so itong resolution po ay last month pa at na-receive nila nung Biyernes. So ayon dito, the board finds respondent Lorraine Maria T. Badoy guilty of violation of the revised code of ethics of the medical profession, which constitutes unethical and unprofessional conduct, and accordingly suspends her certified of registration for the period of 6 months from the finality hereof. Ayun. So, sinuspende siya po dahil sa pagiging unprofessional and unethical. Kaya nga parang naging buhay ni Lorraine yung pagre-rectag sa mga tao. Parang nasa dugo niya na. Kumbaga yun ang trabaho niya nung panahon 2020, 2022. Tapos hindi pa siya hindi pa talaga siya tumigil kahit sinuspende na siya before. Okay, punta tayo sa baba. During the period of suspension, respondent is prohibited from engaging in practice of medicine, it added. So, okay. The consolidated cases arose by those public statement linking Alliance of Health Workers AHW and its members community physicians Maria Natividad Nati Castro to the CPP NPA NDF. So excuse me.
So, merong isang doktor na si Maria de Natividad Nati Castro ay kumbaga ni-red tag niya na link daw po ito sa ayon sa grupo, 17 doctors sought the suspension or revocation of her certified registration over remarks described as deeply unprofessional. Well, dapat sinuspend dito ng mas matagal eh. And let's go down. The board noted that Badoy admitted posting statements that are subjected of the complaints, including the public identification of Castro as the active member, recruiter, trainer, and fundraiser ng CPP daw. Okay. The Badoy argued that as a spokesperson of the NTFL-CAC, she had a duty to inform the public about activities alleged yung sa CPP-NPA front organization. However, the board said no official government document presented to prove to AHW allegation affiliation with CPP-NPA-NDF. So, kumbaga, si Lorraine, itong red tagger nito, serial red tagger, ay nag-post sa publiko, sa maybe sa Facebook, na merong yung AHW, meron daw isang doktor na nagpupondo, ah, tinutulungan yung CPP-NPA without evidence. So, kung meron kang ebidensya, 'di ba dapat i-haplak mo dun at, siya na mismo gumawa ng kaso. Napakasimple, 'di ba? So, kung wala siyang mailabas na evidence, pictures, or videos, excuse me, yan ang nangyari kay Badoy. So, yung PRC po, ayon dito, failed to protect, Badoy failed to protect not only the good name of the colleague but also the reputation and dignity of physician-allied health professional engaged in community. Yan. So the board was clear physicians remain bound by professional responsibility even outside the strict practice of medicine. Kaya nga po mayroong mga doktor na nasa malayong community para may matulungan po sila sa mga kapuspalad nating mga kaibigan na mga kababayan po, 'di ba? Kasi nga ang hirap pumunta sa hospital sa mga siyudad. Sila nasa ano sila eh, nasa probinsya, malayo sa ospital, malayo doon sa access ng doktor, medisina. Kaya nga po may mga doktor na tumutulong po sa mga taong ganito. At hindi dapat po sila tinatawag na mga miyembro ng CCP-NPA. Kaya nga wala kang actual na ebidensya, eh dapat guilty ka talaga. At yan ang nangyari sa kay Badoy. Not only that po, okay? Itong si Badoy ay talagang ah, serial. At ito nangyari sa kanya, ito ipakita ko sa inyo guys, 2 years ago 'to. Guilty siya sa isang red tagging ulit sa isang judge, Manila judge. Let's listen. The Supreme Court finds Lorraine Badoy Partosa, former spokesperson of the government's anti-insurgency task force, guilty of indirect contempt for red tagging a Manila Regional Trial Court judge. In a 51-page ruling penned by Okay, actually, ang nangyari po dito, merong isang kaso itong Manila judge na parang kumbaga hindi natuloy, kumbaga dinecline or something like hindi natuloy kasi nga merong evidence na hindi siya talaga ah, kumbaga hindi siya talaga ah, kumbaga walang ebidensya at hindi natuloy yung kaso. Pagkatapos nun, itong si Bedoy ay nag-post na tinutulungan daw ng judge itong tao na 'to at, ni-red tag niya na parang miyembro daw ng, CCP-NPA, 'di ba? Sira ulo, eh. O 'yan, isa na nangyari sa kanya.
Yung Korte Suprema po mismo ang nag-judge sa kanya na guilty in direct contempt at, meron siyang 30,000 na binayaran. At hindi lang po 'yan, nung ito kailan 'to, 2 years ago, December po, si Ato Maralio nanalo ng civil case laban sa kay Badoy at kay Celes na another serial red tagger. Oh, if I remember correctly, nanalo po si, Atom ng halos, more than 2 million pesos. Kasi nga po yung pati yung nanay ni Atom Meralio, ni-red tag ng mga walang yang tao na ito. So, kung kung meron kang talagang ebidensya dapat, diretso mo sa korte. Instead yung nire-red tag mo tapos may mga bashers na, gagawa ng mga, kabastusan at, magre-reply dun sa mga post ng tao. Yan ang delikado sa mga taong ganito. Not only that po, ah, 2023 September po, mismo yung ombudsman ni Duterte ay, they found them guilty, si Badoy, for conduct prejudicial to the best interest of the service over red tagging charges, by the National Union of People's Lawyer. So yung NUPL, mga lawyer po ay nanalo po sa kasong, final nila sa ombudsman at, found guilty itong si Badoy at si sino 'tong isa, Antonio Parlalde Jr. So, nasa dugo na ni Loying Badoy itong pagre-red tag at, tama lang na i-suspend si Lorraine Badoy sa kanyang, pagiging doktor. Actually, para sa akin po, mas maganda kung sinuspend siya ng indefinitely na tanggalin na talaga yung pagiging doktor niya kasi over the past year meron na siyang guilty, galing sa Korte Suprema, sa Ombudsman, nanalo pa sila ngayon, sa PRC. Anong pang hinihintay ng ano, ng PRC? Ah, Maghihintay ba sila ng another red tagging kay Badoy? Tapos isu-suspend 1 year? Eh, na ano na 'to, napakarami ng instances na ito yung ginagawa ni Lorraine Badoy at, hindi na po 'yan nakakabuti sa mga taong nire-red-tag nila at dapat matanggal siya bilang isang doktor. 'Yan ang aking opinyon. How about you po, kung meron po kayong komento o ano ano po yung sagot niyo do'n sa pag-suspend? Do you think yung 6 months is okey po ba o tanggalin na talaga yung kanyang pagiging doktor? Okay, kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and, see you sa susunod po na video.